Nako, ayan na. Umami na po, mga kabid, ito hong si Senator Risa Hontiveros po, na ito hong si Vice President Sara Duterte, ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon, sa pagkapangulo po ng Pilipinas, mga kabid, come 2028 presidential election po, Okay, hindi po niya naitago po. Okay, yung kanyang pag-amin po, mga kabid, dahil totoo naman po whether she likes it or not, wala ho siyang magagawa sa lakas po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? Ang masaklap lang po dito, kailangan po niya ang tulong ng iba pang mga kagrupo po, dyan po sa opposition. Alright? Kailangan pa nilang mag-unite para man lang at least mapantayan yung lakas po ni Sara Duterte, mga kabida. And eventually, sabi po niya, okay, mas malakas pa daw kinalaunan yung kandidato po na mapipili po nila, mga kabida, para pantapat po nila kay VP Sara sa 2028 presidential election. Eto, babasahin ko lang po itong article ng News 5. Ang sabi po nila dito, naniniwala si Senator Risa Hontiveros na sa kasulukuyan si Vice President Sara Duterte umano ang pinakamalakas na kandidato sa darating na 2028 elections. Okay, ito yung kanya sinabi po, mga kabida. So kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, kailangan maging kasinlakas ng kandidatong yon. Ang kanyang tinukoy po dito, ito si Sara Duterte, mga kabida, at kalaunan, maging mas malakas pa sa kandidatong iyon. Saad niya, mga kabida. Alright? So, ang napapansin ko lang po dito sa kanyang statement, hindi po niya kayang tumayo sa kanyang sarili. Okay? Hindi po kaya ng akbayan lang po. Okay? Kailangan po nila ang tulong ng iba pang mga grupo dyan po sa oposisyon, katulad nila po ng civil society group organization, katulad na lang po ng civil society organizations, mga kabida. Okay? Taong simbahan. Alright? Yung mga nasa academe, mga kabida, Okay? And most probably, Marcos administration. Kasi po, meron pong parang plano ata, ito pong si Senator Risa Hontiveros na makipag-alyansa po, sa Marcos administration po, mga kabida. Bakit kailangan pa po nila yung Marcos administration? Okay? Kasi po, kailangan po nila ng logistics. Alright? Hindi dahil malakas po ang Marcos administration, kasi alam naman po natin na hindi talaga malakas po, mga kabida. Yung endorsement power po ng Pangulo, walang silbi yun. Dahil negative po ang ratings ng Pangulo, mga kabida. Okay? Kahit sino man po yung humingi ng kanyang endorsement, parang nag-suicide po yan, mga kabida, po. It's a political suicide. Okay? Mga kabida. Now, ito hong si Risa Hontiveros, pangalawang personalidad na po ito, mga kabida, na umamin na pinakamalakas ito hong si Sara Duterte sa ngayon. Ang unang umamin po niyan, mga kabida, kung maalala po ninyo, ito hong si dating Senador Frank Drilon, Ang sinabi po ni Drilon, sa ngayon, ang pinakamalakas daw na kandidato, okay, na sa kanya paniniwala at pagtingin, ito si Vice President Sara Duterte. At yun din yung kanyang linya. Yung linya ni Hontiveros ngayon, yun din yung linya po, mga kabida, ni Senator Frank Drilon, Kailangang magkaisa po ang lahat ng mga opposition groups. Okay, para labanan ito si Sara Duterte, mga kabida. Kaso lang po, ang problema ito, kahit pa po magsama-sama yung mga grupo na yan, okay, isali na po natin ito Marcos administration, mahihirapan pa rin sila, mga kabida, kay VP Sara. Yun yung totoo. Okay, hindi po yun haka-haka po. Totoo po yun.
mahihirapan po sila kay Vice President Sara Duterte kahit magsama-sama pa po silang lahat, mga kabida. Kasi rooted na po yung base support ni Vice President Sara Duterte. In fact, yung 32 million, intact rin yun, mga kabida. Okay? Yung sinasabi po nila na nabawasan na raw, yung suporta para ho kay Vice President Sara Duterte, hindi po yung totoo. Hindi po yung totoo, mga kabida. Yung narrative po ng ilang mga anti-Duterte forces na unti-unti na raw na bumaliktad itong mga supporters po ni VP Sara o ng mga Duterte, kasinungalingan po yun. Kasi po, kung pinag-aralan po ninyo, yung mga surveys, hindi lang po yung pangpanguluhan po, mga kabida. Hindi lang po yung presidential survey. Pati yung survey para po sa performance ng mga top officials po ng gobyerno, trust ratings survey, mga kabida, para po sa mga top officials po ng gobyerno, malinaw po na nanguna po ito kung si Sara Duterte po, mga kabida. Okay? Malinaw na mas mataas po ito kung si Sara Duterte kaysa dito ho sa mga top officials, including President Bongbong Marcos, mga kabida. Okay? So yun, indikasyon yun na on top pa rin itong si Sara Duterte, mga kabida. Okay? Kaya siguro itong si Trilon, si Ontiveros, okay? Umamin na po, na talagang malakas talaga. Kasi, I'm sure, at naniniwala ako, mga kabida, na sila mismo, nagkakaroon po ng in-house survey. Meron pong in-house survey yan sila, mga kabida. Sila-sila lang po, pa-survey yan kung sino pong pinakamalakas na kandidato. And I'm sure, dun ho sa kanilang surveys, nag-reflect yung pangalan po ni VP Sara bilang pinaka malakas, sa lahat ng mga perceived candidates. Alright? Kung naalala po ninyo, may post po itong si Attorney Trixie Angeles at Amid Paglinawan, sa kanilang Facebook page, kung saan po, mga kabida, nagkaroon daw ng commission survey, mga kabida, ang mga anti-Duterte forces, alright? At doon mo sa survey na yon, hindi po nila inaasahan po, mga kabida, na si Sara Duterte po ang nanguna. Okay? See? Tingnan nyo, sariling survey po nila. Si Sara Duterte po ang nanguna. So, ibig sabihin po, mga kabida, alam na po nila ang strength ni Sara Duterte. Kaya hindi po naitago ni Risa Ontiveros, ni Frank Drilon, yung strength po ni VP Sara, mga kabida. So, ito, kailangan po nila ng unity. Okay? Para lang po, tapatan itong lakas ni VP Sara, mga kabida. Kagaya na sinabi ko po kanina, yun yung masaklap po. Kasi kahit na magsama-sama yun sila, mga kabida, hindi pa rin sila makakatalo kay VP Sara. Isa lang po talaga ang pwede hong mangyari, deterrence doon ho sa pagiging pangulo po ni VP Sara, mga kabida. Yung makonvict si Sara Duterte sa impeachment trial po. Yun lang po yung paraan, Okay? Pinaka-close na paraan. Okay? Huwag na nating isali yung, kasi remote na kasi yun, yung patayin siya, tsaka pangalawa, mga kabida, yung makulong siya dahil sa planter, remote na po yun. Ang pinaka-close talaga, itong impeachment trial po. Kung sakali man po, matuloy po ito dyan po sa Senado, mga kabida. Kung ang mga senador ay hindi ho mag-iisip, kung ang mga senador po ay magpapadikta po, mga kabida, okay, para i-convict itong si Sara Duterte na hindi po sila magbabase sa ebidensya at sa reasoning, mga kabida. Yun ang makakadali talaga kay Vice President Sara Duterte. Pero sa palagay po ninyo, naniniwala ho ba kayo, na matutuloy itong impeachment po laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida? Ngayon pa lang, nasisense na raw, ni Acting Church Party List Representative Antonio Tino
na tila mabagal daw ito kung proseso po ng impeachment complaint, ano? Laban ho kay Vice President Sara Duterte dyan po sa House of Representatives. Okay? At wala dong sinyales, mga kabida, na nagkaroon na ron ng movement, ano? Para mangalap po ng signature. Okay? In favor of the impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. So, titingnan po natin kung talagang matutuloy ba yan, ano, mga kabida. Basta naniniwala ako, ano, in God's grace. Okay? Kung talagang kapalaran talaga ni Vice President Sara Duterte na maging Pangulo po ng Pilipinas, hindi po makakahadlang po, mga kabida, ang impeachment laban po sa kanya.